ating mga Biblia para sa ating maikling exhortation. Sa Psalm chapter 2, mga awit, chapter 2, tingnan po natin ang buong chapter. Basahin po natin. Verse 1, bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis ang tagapagligtas, ang Mesaya, na nagsasabi, ang kanilang paggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Verse 4, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion na sa aking banal na burol. Verse 7, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Ito po ang tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo. At ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Verse 9, sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan. Ito po, ang ibig sabihin, manampalataya kay Jesus. Baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Sinasabi ng mga commentators na ang chapter 2 ng mga awit ay continuation o sa original na version, magkasama ang chapter 1 at chapter 2. So ang ibig sabihin, ang tinutukoy na matuwid sa chapter 1, malinaw na sinasabi sa chapter 2 ay ang ating Panginoong Yesus, ang Mesaya, ang tagapagligtas. Ang tinutukoy naman na makasalanan ay nag-progress at tumukoy ito sa mga ruler, sa mga bansa na nagre-rebelde sa ating Panginoon. At makikita natin dito ang tugon ng Panginoon sa pagrebelde ng tao sa Kanya. Sa verses 1 to 3, sinasabi po dito na ang mga pinuno ng mga bansa ay nag-uusap-usap para labanan ang Panginoon at ang kanyang binuhusan ng langis, ang tagapagligtas. Nakita natin yan na actual na nagkaroon ng katuparan nung ang ating Panginoong Yesus ay ipinako sa krus, na sa kanilang akala ay nagapi nila ang Panginoon, ang Mesaya. Pero hindi nila alam ay ginawa lamang nila ang kalooban ng Ama na nasa langit. Sa verse 4, makikita natin ang tugon ng Ama.
siya ay nakaupo sa kalangitan at tumatawa. At ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Ito po ang tugon ng Diyos sa pagrebelde ng tao na hindi man siya natitreten, hindi siya natataranta. Nakikita niya ang pagrebelde ng tao na kailanman ay hindi magiging hadlang sa kanyang layunin. Dahil napakadali para sa Panginoon na uwasakin ang mga taong nagre-rebelde sa Kanya. Tayo po na mananampalataya na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, kung tayo po ay nabubuhay na palaging nakatingin sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng ganitong confidence na individually at bilang isang iglesia, anuman ang nakikita nating banta sa ating buhay, banta sa ating pananampalataya, banta sa ating iglesia, hindi tayo mangangamba. Dahil nakatingin tayo sa Panginoon na alam nating siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang nagpo-protect at nagsusustain sa ating iglesia. Kapag tayo ay nakakaramdam ng pangamba, ang ibig sabihin nakatingin tayo sa ating sarili at nagdidepende tayo sa ating sarili. Ang ibig sabihin, hindi po nag-ooperate ang ating pananampalataya. Nabubuhay tayo sa laman. At kung naunawaan natin na kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak para sa aking kaligtasan, ano pa ang pwedeng ipagkait ng Panginoon sa akin na mabuti at kailangan ko? Kailangan lang nating mag-meditate. Kailangan lang nating mag-isip. Ito ang sinasabi ko kay Sister Reyna kahapon na ang temptation sa atin, palagi tayong gumagawa. Palagi tayong kumikilos. Hindi natin binibigyan ng halaga ang umupo, manahimik, at i-examine ang ating sarili. Mag-meditate ng salita ng Panginoon. Dahil ito ang ating kailangan. Nakakalimutan natin na sa palaging pagkilos natin, paggawa natin, hindi natin nakikita mali na pala ang ating ginagawa. Nawawala na pala tayo hanggang sa makaranas tayo ng matinding problema, doon lang natin na-realize, malayo na tayo sa Panginoon. At ang paraan ng Panginoon upang labanan ang pagrebelde ng tao ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak. Sa verse 6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Ito ang tumutukoy sa ating Panginoong Yesus, na sa kanyang unang pagdating sa pamamagitan ng kanyang humiliation, suffering, at death sa cross, ay nagapi niya ang kamatayan, ang kasalanan, at si Satan. At meron pang second coming, kung saan lahat ng mga nagre-rebelde pa rin at hindi nanampalataya sa ating Panginoong Yesus ay kanyang wawasakin sa impyerno sa pangwalang hanggan. Pero hanggat nandirito tayo, ang pattern na ginagamit ng Panginoon para iparanas sa ating church at individually sa atin ang tagumpay ay sa pamamagitan ng ating mga weaknesses, sa pamamagitan ng ating sufferings. Ito ang kaparaanan ng Panginoong Yesus kung paano niya nakamit ang kaligtasan sa krus sa pamamagitan ng kanyang suffering at death sa krus. Ito ang nagligtas sa atin. So sa ganung ding paraan, sa pamamagitan ng ating mga weaknesses, sa pamamagitan ng ating mga problema, sufferings, ito ang mabisang instrumento, platform na ginagamit ng Panginoon upang i-display niya ang kanyang power sa atin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kapag mahina ako, ay doon ko nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman, ang tanging ipinagmamalaki ko, ang sabi niya, ay ang aking mga weaknesses. So ang ibig sabihin, ano man ang problema na ating pinagdadaanan kasalukuyan, ano man ang ating mga weaknesses, tignan po natin sa tamang perspective ng Panginoon.
Yan ay gagamitin ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nag-create ng situation natin na mahirap upang i-display niya ang kanyang power sa pamamagitan ng ating mga weaknesses. At ito ang ating karanasan bilang isang iglesia. Sa maraming problema na ating pinagdaanan, iisa lang ang palaging nakikita natin. Ang Panginoon ang nag-create ng problema at ang Panginoon din ang nagbigay ng solusyon. Ano ang purpose? I-display niya ang kanyang power sa ating mga weaknesses sa pamamagitan ng ating mga problema. At ito ay taliwas sa ating nakasanayan, sa ating kaisipan bilang mga tao. Kaya naman, napaka-importante na palagi nating i-align ang ating mind sa salita ng Panginoon. At palagi kong kinukwento, kapag tayong mga Kristiyano nag-grow tayo sa pananampalataya, palagi tayong nagkakaroon ng tamang perspective sa ating situation, sa ating buhay, sa ating mga pinagdadaanan, yung stress level natin mababa lang. Mababa. Alam niyo po, karamihan ng mga paghihirap natin, karamihan ng mga nararamdaman natin sa katawan, nanggagaling yan sa sobrang stress, sobrang frustration. Kasi merong mga pasanin na ibinibigay ang Panginoon at dahil hindi natin nakikita sa tamang perspective, masyado tayong nabibigatan. At ang ating physical na katawan ay sumusuko. Kaya ito ang blessing na kapag nag-grow tayo, araw-araw meron tayong devotion, araw-araw nilalapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating concern. Ang isang bunga nito, magiging magaan ang ating buhay. Magiging simple ang ating buhay. Hindi po mawawala yung mga problema. Magkakaroon lang tayo ng right perspective. Kasi ang malaking pabigat sa atin, hindi kasi natin nakikita yung problema natin kung paano nakikita ng Panginoon. Kung magkaroon lang tayo ng right perspective, magiging magaan yan. Sakto lang yung burden. Sakto lang. At hindi makakasira sa atin. Ganito kahalaga na araw-araw sumasamba ang ating puso. Nag-worship tayo sa pamamagitan ng ating daily devotion sa word and prayer. At panghuli na gusto ko pong makita natin, ang exhortation ay dahil merong judgment day, wawasakin ng Panginoon ang mga rebelde, ang exhortation ay hagkan mo ang anak. Ay ibig sabihin, manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Ikaw na nandirito at walang saving relationship kay Jesus, sinasabi ng Bible na merong paghatol ang Panginoon kung saan paparusahan niya ang lahat ng nagkasala sa Kanya. Dahil siya ay eternal at siya ay banal, ang kaparusahan din ay eternal, pang walang hanggan sa impyerno. At ang tanging solusyon ay ang Panginoong Yesus, na siyang nabuhay ng perfect. Sinunod niya ng perfect ang mga kautusan dahil hindi mo kayang sundin. Hindi ko kayang sundin. At siya ay nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili upang kung ikaw at ako ay manampalataya kay Jesus, sinasabi ng Biblia, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na security. Ito ang tunay na mensahe ng Pasko na ang ating Panginoong Yesus nagkatawang tao, isinilang sa tiyan ni Maria. Ito ang tinatawag na Pasko. At hindi lang siya basta isinilang, kailangan siyang mamatay sa krus bilang kahalili upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung naunawaan natin ito, tayong mga mananampalataya, sa panahon ngayon na napakataas ng level ng materialism na nakikita natin ngayon dahil ang paniniwala nila sa Pasko ay kailangan gumastos ka
Kailangan bumili ka ng maraming mga material na bagay. Bumili ka ng maraming damit. Bumili ka ng maraming pagkain. Masasarap na pagkain. Sa isang tao na naghihirap, kahit na Kristiyano pa tayo, napakabigat ng ganitong temptation. Na para bang nagkakaroon tayo ng kaisipan, sa kanila lang ang Pasko at ako ay walang Pasko. Nakakalimutan natin na wala mang kinalaman ang maraming ginagawa ng mga tao ngayon sa mundong ito sa kanilang celebration sa Pasko, sa tunay na sinasabing kahulugan ng Pasko. Kapag nakikita mo ang iba na nagpapakasasa sa mga material na bagay at wala kang material na bagay, gamitin mong opportunity ito para lumapit ka kay Jesus. Gamitin mong opportunity ito na imbes na mainggit ka, imbes na mandupaypay ka dahil wala kang pagkain, bakit hindi ka mag-spend ng time sa Word? Nang tunay na hinahanap mo ay ang Panginoon, hindi ang pagkain. Kailanman, hindi ka magiging tunay na masaya sa pagkain o sa material na bagay. Ang tunay na hinahanap natin ay ang Panginoon. Na siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng security, ng kasiyahan sa ating kaluluwa. At ang Pasko ngayon, dahil sineselebrate natin ng tama, magbibigay ito ng pagpapala sa atin. Wala man tayong maraming material na bagay ng mundong ito, magiging masaya at confident tayo. Dahil nararanasan natin ang Panginoong Yesus na siyang tunay na kahulugan ng Pasko, ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nandito at wala pang saving relationship, manampalataya ka kay Jesus. Yun lamang ang tanging paraan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw ang humahawak ng aming buhay. Ikaw ang nag-create, nagsusustain, at nag-empower sa iyong iglesia, Panginoon. Walang sino man o ano man ang pwedeng sumira sa iyong gawain. At ito ang nagbibigay ng confidence sa amin, Panginoon. Na anuman ang nakikita namin at nararanasan naming problema, paghihirap, Panginoon, makita namin sa tamang perspective. Intention ng tao na sirain, ibagsak ang iyong gawain. Pero ang iyong layunin ay ang i-build up kami sa aming pananampalataya. I-build up ang iyong church. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kaming makita namin ang iyong wisdom na ipinakita mo sa cross. Ang maraming kasalanan ng tao na sa kagustuhan niyang magrebelde sa iyo, inaakala niya na sa pamamagitan ng pagpatay sa aming Panginoong Yesus ay makakamit nila ang kanilang layunin. Hindi nila nakikita na kahit ang kanilang ginagawang pagrebelde ay ino-overrule mo, ginagamit mo para makamit mo ang iyong layunin, ang aming kaligtasan sa krus. Ito ang hindi namin naunawaan, Panginoon, at hindi namin nakikita. Napakadali para sa amin ang manupaypay, ma-discourage, dahil nakatingin kami sa aming mga sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na umangat ang aming pananampalataya. At ikaw ang mabuhay sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyong provision na kaming mga makasalanan, Panginoon, na ang deserve namin ay impyerno, ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Yesus. Iniwan ang glory ng langit. In-embrace ang limitasyon ng pagiging tao na isilang sa sabsaban
sa isang mahirap na pamilya. At ang kanyang mga unang bisita, Panginoon, ay mga may hirap na shepherds. Hindi siya nirespeto, hindi siya tinanggap, kundi ni-reject, pinahirapan ang Panginoon na naglalang sa mundong ito hanggang sa siya ay pinatay sa krus upang kami na makasalanan ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo po kami maunawaan namin ang selflessness, ang humility ng aming Panginoong Yesus upang makalimutan namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Mamatay ang pride, mamatay ang selfishness sa amin. At may develop mo sa bawat isa sa amin ang tunay na humility na ito ay bunga ng aming consistent na pagtingin at pagsamba sa aming Panginoong Yesus. Maging gracious ka, Panginoon, na i-grant mo po ito sa amin. Maraming mga paghihirap namin, Panginoon, struggles namin, sa pain na aming nararanasan, ay galing sa aming struggle sa kasalanan sa aming mga puso. At gusto namin sabihin sa iyo, Panginoon, na nahihirapan kami sa palaging nag-feel kami, Panginoon, nahihirapan kami. Kaya naman, maging gracious ka, Panginoon. Kumilos ka sa aming mga buhay. Iparanas mo sa amin ang divine life na ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit. Ang aming Panginoong Yesus ang mag-control, manahan, comfortably sa aming mga buhay dahil sumusunod kami sa iyong kalooban. Minomortify namin ang kasalanan at maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus at dumaloy ang kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ito ang pinakamalalim na desire ng aming mga puso, Panginoon, na hindi man namin naunawaan. Maging gracious ka na iparanas mo po sa amin ang divine life na ito, ang blessedness, ang satisfaction, ang joy, ang kasiyahan na hindi nakadepende sa kung ano ang meron o wala kami, kundi nakadepende lamang sa aming relationship sa iyo. At sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kaming mag-rejoice, puno ng gratitude sa aming mga puso. Dahil nagpapasalamat kami sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kami sa aming pag-awit, pagbasa ng iyong mga salita, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming fellowship, Panginoon. Tulungan mo po kaming mag-worship. Pudyukan mo po ang bawat isa sa amin na makita namin ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa amin at i-apply mo po ito sa aming mga buhay, Panginoon, upang mag-worship kami ng tunay, Panginoon. Ma-transform ang aming mga buhay, ma-empower kami, at mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.